Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maria, 67 years old. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo na totoong my forever. Napatunayan namin ito ng asawa ko for more than 40 years. Si Jose. Kaidaran ko rin at mukhang tinadhana kaming maging mag-asawa base pa lamang sa mga pangalan namin. Naisip ko lang na magsulat ng kwento ko sa programa ninyo para bigyan ng pag-asa ang mga taong ayaw nang maniwala na my forever. Sana'y makakiligan nyo rin ang kwento naming mag-asawa. Kahit hindi katulad ng mga kwentong nakikita ninyo sa Facebook, ang kwento naming dalawa. Magaan lang ang relasyon naming mag-asawa at sana'y maantig namin ng puso ninyo hanggang dulo ng aming pagmamahalan. Walang gabi sa aming relasyon na hindi kami nagsisindi ni Jose ng kandila bago kami matulog. Yun ang naging tradisyon namin habang nagkwekwentuhan sa kung ano man ang nangyari sa buong araw namin. Masaya man o malungkot ay kailangan namin yung upuan para pag-usapan habang nakasindi ang isang kandilang kulay puti. Si Jose na nga marahil ang naging best friend ko sa buhay, Papa Dudut. Maganda pala talaga na kaibigan mo rin ang kabiyak mo. Sa tingin ko, iyon ang nagpatibay ng relasyon naming mag-asawa. Kahit mawala na yung kilig sa inyo, basta panatilihin ninyo ang pagkakaibigan sa relasyon ninyo ay siguradong magtatagal kayo. Nakuha lang namin yan mula sa mga magulang ko. Pinakita nila sa amin na magkaibigan at magka-team silang mag-asawa. Nakita ko yon at naramdaman noong bata pa lamang ako. Kaya sinigurado ko na kapag nasa tamang edad na ako at nahanap ko na ang kaparehas ko ay ganoon din ang gagawin ko. Kaya nung naging mag-asawa na kami ni Jose, sinusunod ko ang payo ng mga magulang ko na kaibiganin ang asawa ko. At yon ang pinakamagandang iniwan sa akin ng magulang ko. Nakita yon ng mga nagmamahal sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Ang ganda ng liwanag ng kandila natin ngayon na. Ganun ba? Hayaan mo't ganito ulit na klase ang bibilin ko sa susunod. Parang kalmado lang ang pagkakadilaw ng apoy. At mukha ring matagal pa bago matunaw. Pwede pa nating magamit sa mga susunod na kwentuhan natin. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Kaninang tanghali ko pa nga gustong pag-usapan to. May nakita ko sa Facebook. May nagkahiwalay na namang artista. Sinong mga artista na naman ba yan? Kahit naman banggitin ko ang pangalan, hindi mo rin kilala. Ano ba nangyari sa kanila? Nakipaghiwalay daw yung lalaki sa babae. Halos 10 years din ata silang magkarelasyon. Tapos makalipas lang ang 3 buwan, yung babae may nakilalang negosyante at pinakasalan siya agad. Wala talaga yan sa tagal ng relasyon. Kumpara kayo sa isa't isa, magtatagpo kayong dalawa. Kung hindi para sa'yo ang isang tao, gagawa ng paraan ng Diyos para ilayo siya sa'yo. Naalala ko yung nakasabayan kong nanligaw sa'yo, si Hector. Ang katangi-tanging lalaki na pinagselosan mo. Paano ba naman kasi? Mayaman, matipuno, at maginoo. Samantalang ikaw, may pagkabastos lang. Minsan talaga nagtataka ako kung bakit akong pinili mo at hindi siya. May nabasa ako sa Facebook, ganito ang pagkakasabi. The heart knows what it wants. Kung tinagalog mo na lang sana para hindi na sumakit ang ugat ko sa noo. Alam ng puso kung anong gusto niya. Di ba gusto ng puso ang lechon kawali at crispy pata? Kaya kita pinili kasi napapatawa mo ko ng ganito. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ako nasilaw sa kagwapuhan ni Hector. Pero inaamin mong gwapo siya at nakakatawa lang ako. Ganun ba? May sarili ka rin namang kagwapuhan. Parang pansarili lang yung kagwapuhan ko ah. Ako lang yung nakakakita. Tumigil ka na nga. Sumasakit ang tagiliran ko sa katatawa. Kahit mukhang minadali ng langit ang paghulma sa akin, itong mukha naman na to nagmahal sa'yo ng totoo. Alam ko naman yan. Tatagal ba tayo ng mahigit 40 years kung hindi?
Baka kasi naawa ka lang sa itsura ko kaya mo ko pinagtiisan. Ayun, ganyan na ganyan ka kapag gusto mong purihin kita. Paano mo alam? Ilang dekada na tayong nagsasama. Bakit naman hindi pa kita makikilala? Jose, pangit ka man sa paningin nila. Pero sa akin, nakakaantok naman yung liwanag ng kandila. Kaya pa bang mabawasan yung liwanag niya? Hindi na. Pangit man ako sa paningin nila. Pero para sa'yo, ano ako? Gwapo ng konti, gwapo ng kalahati. Patayin muna natin tong kandila para masagot ko yan. Tignan mo na. Kailangan mo pang patayan ako ng kandila para hindi mo makita ang itsura ko. Tanggap ko naman na si Hector talaga ang gwapo. Si Hector talagang pumapantay sa kagandahan mo. Pinili kita, hindi dahil sa itsura mo. Sabi na, pangit talaga ako eh. Pinili kita kasi ikaw ang nagpapakalma ng puso ko. Bakit yung ibang mga babae na nilalapitan ko noon? Kinakabahan sila kapag lumalapit ako sa kanila. Ayokong sagutin yan. Basta gusto ko lang malaman mo, kahit sino pang gwapo, mayaman at matikas na lalaki ang iharap sa akin, hahanapin pa rin kita para piliin. Hindi na sinagot ni Jose ang huling sinabi ko. Isang ngiti lang ang pinabot niya sa akin at sa kanya hinawakan ang pisngi ko. Nanatili kaming tahimik na mga oras na yon habang pinagmamasdan lang ang kandilang nasa gitna ng mesa. Nag-usap kami ng gagawin para sa susunod na araw at nang naplansya na namin ang kailangan ay hinayaan na ako ni Jose na patayin ang sindi ng kandila. Itinabi na niya yon sa altar para magamit pa namin sa susunod na araw. Inaya na niya akong pumasok sa kwarto pero bago pa man kami makapasok ng kwarto ay niyakap muna niya ako. Inalagan niya ang noo ko. Sa mga ganitong simpleng gabi ay nabubuhayan ang loob namin na bumangon pa kinabukasan. Dahil alam naming magiging masaya basta kami ang magkasama. Nagsuklay lang ako ng buhok at pagkatapos ay nagpalit naman ng pang-ibaba si Jose. Nauna siyang sumampa sa kama at hinintay din niya akong makasampa. Sakasabay kaming nahiga. Hindi pa kami kaagad nakatulog. Nakatingin lamang kami sa kisame ng kwarto. Blanko yun pero dahil sa nararamdaman naming saya, pakiramdam namin ay nagkaroon ng matitingkad na kulay ang aming kisame. Inaasa po ng panahon ang tibay ng relasyon namin ni Jose. Aminado naman kami na hindi laging masaya. Meron ding mga problema at hindi pagkakaintindihan pero parte lamang yon. Hindi lang ng relasyon, kundi pagkakaiba ng bawat tao. Masaya ako na ang pagkakaiba namin ni Jose ang isa sa mga dahilan para mas lalo naming sikapin na pahabain ang aming pasensya at pangunawa. Kung pasensya lang ang pag-uusapan ay busog na busog si Jose dyan. Siya na ata ang pinakapasensyosong tao na nakilala ko. Sa tuwing nauubusan ako ng pasensya sa mga nasa paligid ko ay handa siyang mag-supply noon sa akin. Kaya minsan ay nasasaktan ako kapag bumababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa tuwing kinukumpara niya ang sarili niya sa ibang nanligaw sa akin. Nasasaktan ako dahil hindi niya makitang siya ang pinakahigit sa lahat. Sa mataong silid ay siya pa rin ang aking hahanapin. Kahit mapunta kami sa ibang mundo at magkalayo ay gagawa ako ng paraan para mahanap siya. Ganon ko siya kamahal at ganon ko kagustong makasama siya sa habang buhay. Nanakit ang tuhod ko sa kakalakad sa mall kanina. Maski naman ako. Marupok na ang mga tuhod natin. Kulang yata tayo sa gatas. Kung wala lang libreng sine para sa ating mga senior, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na pumunta ng mall. Pero mahilig kang manood ng pelikula, kaya kailangan mo magsakripisyo. Naalala ko na naman yung magkasintahan sa sinehan na nasa tabi natin. Pinaalala mo pa talaga. Sinusubukan ko na ngang kalimutan. Kahit sa dilim at kahit malabo ang mga mata ko, kitang-kita ko kung paano sila magpalitan ng laway.
Parang ang naaamoy ko pa yung laway nila na humahalo sa popcorn na kinakain nila. Hindi na ako kakain ng popcorn kahit kailan. Sana hindi na natin sila makasabay sa susunod na manood tayo. Baka nga sa susunod, mas malala pa makasabay natin. Baka sa susunod, yung magkasintahan na makakasabay nating manood nagkakagatan na ng leeg. Naalala mo yung nakasakay natin sa jeep nung isang araw? Yung nagpipisilan ng hita. Ay, kung makapisil yung dalaga akala mo namimili lang ng karne ng manok sa palengke. Iba ang gigil. Bakit nga ba hindi ka nanggigil sa akin dati? Paano bang manggigigil? Bantay sarado tayo ng magulang ko sa tuwing umaakyat ka ng ligaw. Ang laki ng espasyo sa pagitan natin tuwing dumadalaw ako sa'yo. Hindi kagaya ng mga kabataan ngayon na halos magkandungan na kahit malawak naman ang espasyo. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Mabutit hindi natin yun naranasan sa panahon natin. Kung bibigyan ka ba ng kalayaan na gawin sa akin ang ginagawa ng mga magkasintahan ngayon, gagawin mo ba? Kakagatin mo rin ba ang leg ko? Handa ka bang makipagpalitan ng laway sa akin? Kung pangungunahan ako ng init ng katawan at kung papayagan mo, baka oo. Ikaw talaga, sabi ko na Aba, nagtanong ka. Sumagot lang ako. Aba, mabuti at hindi mo ginawa kasi baka masampal kita ng abaniko ko. Wala naman akong planong gawin yun sa'yo. Malaking respeto ko sa'yo at sa mga nakakakita sa atin. Hindi ko kaya isakripisyo ang dangal mo bilang isang babae. Totoo ba yan? Alam mo bang naglalakad ako ng 1 oras bago ako pumunta sa bahay niyo dati? Bakit naman? Habang naglalakad ako, isinisiksik ko sa utak ko na kailangan kitang respetuhin at hindi ako dapat gumawa ng bagay na ikapapahamak mo. Paulit-ulit ko lang yung sinasabi sa isipan ko hanggang sa matanggap na yun ang katawan ko. Mabuti naman. Pero ibang usapan na yun ngayon. Anong ibig mong sabihin dyan, ha? Wala naman. Tipirin na natin tong kandila para may magamit tayo bukas ng gabi. Ano ngang ibig mong sabihin dyan? Papadudot, pinatay na namin ang sindi ng kandila at saka maayos na naming nilagay yon sa altar. Nagmamadali na noon si Jose na pumasok na ng kwarto. Natatawa na lamang ako noon habang pinagmamasdan ng asawa ko na nananabik para sa lambing tulad noong kabataan namin. Hindi pa rin nawala ang init sa relasyon namin. Akala namin sa pagdaan ng panahon ay magkakasawaan na lamang kami sa presensya ng isa't isa at masasanay na lamang na wala ng kilig. Pero hindi ganon ang nangyari, papadudot sa amin. Napanatili namin ang init at kilig. Nakita at nasaksihan nyo ng mga nasa paligid namin. Panay nga ang tanong nila sa relasyon namin para makigaya daw sila. Kapag gano'n na ang tanong sa amin ay alam naming pinagbutihan namin ang aming relasyon. Masaya kami na may nai-inspire kami sa pagmamahala namin. Sa panahon kasi ngayon, ang dami ng hindi naniniwala na merong pa ring forever. Kaya minsan ay nakakaramdam kami ng lungkot ni Jose dahil hindi nila makita na meron pa ring mga tao na hindi mananakit at hindi magtataksil. Hindi ko na mag-get sa unang parte ng liham ko pero hindi kami nagkaroon ng anak ni Jose. Aaminin naming naging malungkot kami na hindi kami nabiyayaan ng anak pero hindi yon naging dahilan para mawalan kami ng pagmamahal sa isa't isa. Mas minahal pa nga namin ang isa't isa dahil walang ibang kahati sa pagmamahal na meron kami. Sa pagdaan, papadudot ng panahon, nakontento na kami na kaming dalawa lamang ang magkasama sa mundo. Nakontento kami sa piling ng isa't isa at hindi na kami nananabik pang maghanap ng ibang magpupuno ng kulang sa buhay namin. Ganon naman ang buhay, hindi ba? Merong kakulangan pero hindi tayo dapat tumitig sa kung ano ang wala sa atin. Titigan natin kung ano ang meron sa atin. Doon tayo makukumpleto at doon tayo magiging masaya. Kasi nasasanay na tayong hindi lang laging hinahanap kung ano ang kulang, kundi nasasanay tayong
mahalin kung ano nga ba ang mga meron sa atin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa aming bahay, pinasadya naming walang sofa. Hindi naman yon kailangan. Ang tanging nauupuan namin ay yung two-seater dining set na iniregalo sa amin ng isa sa mga ninang namin sa kasal. Hindi na namin yon pinalitan pa. Doon na rin ang aming tambayang mag-asawa at kung meron mang kaming bisita ay nilalatag namin ang maliit na carpet para doon kami umupong lahat. Ilang beses na kaming pinilit ng mga kakilala namin na bumili ng sofa at kahit na anong maupuan ng mga bisita pero ayaw namin. Ayos na kami na sa 2 upuan at isang maliit na mesa sa dining area kung saan kami masayang nag-uusap sa mga buhay namin habang may nakasinding puting kandila sa gitna. Hindi rin naman kami palagi ang tumatanggap ng bisita. Kaya bakit kailangan pa naming magdagdag ng mga upuan sa bahay gayong sapat na ang 2 meron kami. Meron kaming maliit na antigong telebisyon na pinapatong namin sa mesa kapag manonood kami. Bihira lang din naman yung gamitin dahil mas nakahiligan naming makinig sa radyo. Mula pa noong mga binata at dalaga kami. Saka lang kami nanonood ng telebisyon kapag may bagyo o malaking balita sa ating bansa. Kaya nagtataka rin ang mga tao sa amin noon kung paano namin natatagalan ang ganong klase ng routine, Papa Dudut. Baka raw kung sila ang nasa kalagayan namin ay naburyong na sila. Lalo na noong nalaman nilang bihira rin kaming lumabas ng bahay maliban na lamang para mamalengke o manood ng mga libreng sine sa mall. Paano nga ba naman namin ipapaliwanag sa kanila na kapag masaya kayo sa presensya ng bawat isa kahit paulit-ulit lang ang inyong ginagawa, ay parating bago yon sa inyong mga paningin at pakiramdam. Hindi na nga namin dinepensahan ang routine namin sa mga nagtataka. Hindi naman mahalaga ang opinyon nila. Masaya naman kami kahit ganun lang ang paulit-ulit naming pinagkakabalahan. Ni minsan ay hindi kami napatanong sa kung tama lang ba ang ginagawa namin, ni minsan din ay hindi kami nagtataka o nagdududa sa mga nararamdaman namin sa bawat isa. Ganon din kapanatag ang loob namin na walang kahit na ano at sino ang magpapabahala sa relasyon naming 2, Papa Dudut. Alam mo, wala na atang gustong dumalaw sa atin dito sa bahay. Sumasakit na raw mga likuran nila kapag sa carpet natin pinapaupo. Kailangan na ba nating bumili ng sofa para sa mga kaedad nating bisita? Hindi na. Kung gusto nilang may mauupuan, magbaon sila ng sarili nilang sofa. Ikaw talaga, mauubusan tayo ng kaibigan yan. Dahil lang sa sofa. Naaalala ko tuloy yung upuan yung mahaba. Yung nasa labas lang ng bahay nyo? Yung gawa sa kawayan. Oo, yung gawa ng tatay mo. Yun nga ang laging pinag-aawayan ni nanay at tatay dati. Dahil lang sa upuan? Ang gusto kasi ni nanay, ibili siya ni tatay ng upuan na gawa sa Nara. Katulad daw dun sa mga kumari niya. May kamahalan yun. Kaya ang ginawa na lang ni tatay, nagputol siya ng mga kawayan sa likuran ng bahay namin para makagawa ng upuan. Hindi talaga ako makapaniwala na magaling palang gumawa ng upuan ng tatay mo. Ang tibay ng pagkakagawa. Hindi ka pa matitinik pag umupo ka. Pulido. Yun nga ang unang beses na nakagawa si tatay ng upuan. Pinaghirapan niya yun. Ginawa niya yung mga upuan na nakikita niya sa bayan. Ang tagal bago niya natapos yun. Lalo't palihim pa niyang ginagawa yun sa bahay ng kapatid niya para maging sorpresa sana kay nanay. Kaya lang nung natapos na, akala niya magiging masaya si nanay sa upuan, pero pinag-awayan pa nila. Hindi pinapasok ni nanay yung upuan. Hinayaan niya sa labas ng bahay. Hinihigaan ng aso at pusa namin. Ako'y nasasaktan para kay tatay, lalo kapag nililinis niya yun tuwing hapon. Hindi ako makapaniwala na hindi yun nagustuhan ng nanay mo.
Ang ganda kaya. Diyan kayo nagkaiba ni nanay. Hindi siya basta-basta natutuwa sa mga binibigay sa kanyang regalo, lalo kung mababa lang ang presyo. Kaya ba sila nagkahiwalay ng tatay mo? Hindi ko naman sila masisisi kung bakit sila naghiwalay. Una pa lang, hindi naman minahal ni nanay si tatay. Napilitan lang na pakasalan ni nanay si tatay dahil si nanay na lang ang hindi pa kinakasal sa pamilya niya. Alam mo, ngayon ko lang nalaman yan. Hanggat maaari ayoko rin naman kasing ikwento. Nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko kung gaano sila kadalas mag-away kahit sa mga simpleng bagay lang. Parang gumuguhit pa rin yung sakit sa dibdib ko sa tuwing naririnig ko nagpipigil ng iyak si tatay sa gabi. Hindi naging masaya ang tatay mo sa pagsasama nila? Hindi, parehas lang sila ni nanay. Kaya guminawa ang pakiramdam ko kahit papaano nung nagkahiwalay na sila. Wala na yung mga away, sigawan at iyakan. Mabutit hindi tayo nagaya sa relasyon nila. Alam mo ba kung gaano ko katakot makipagrelasyon dati bago kita makilala? Pakiramdam ko magagaya lang ako sa tatay ko. Mabuti na lang pala at nakilala mo ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na binago mo ang tingin ko sa relasyon. Bala ko na lang sanang tumandang binata at mag-alaga na lang ng baka at kambing sa probinsya. Pero dumating ka. Wala ka tuloy na aalaga ang kambing at baka ngayon. Ayos lang. Mas masarap ka namang alagaan kaysa sa kanila. Lihim akong napangiti at kinilig sa huling mga sinabi ni Jose. Kuhang-kuha pa rin talaga niya papadudot ang kiliti ko kahit na ilang dekada na kaming mag-asawa. Hindi ko na nga rin alam kung ginagayuman niya ba ako dahil ganun pa rin katindi ang epekto niya sa akin. Nagkwentuhan pa kaming saglit at pinag-usapan ang mga ala-ala niya noong kabataan niya. Nakaramdam ako ng awa dahil hindi niya naisip na malaking epekto pala ang relasyon ng magulang niya sa kanyang paglaki. Tinulungan ko siyang iproseso yon para mawala na kung anuman yung bigat na natitira mula sa mga hindi magagandang nangyari sa kanya sa nakaraan. Hinayaan ko rin siyang umiyak at nahiya pa siya at sinubukang pigilan ang mga luha niya. Pero pinaramdam ko sa kanyang safe siya sa piling ko. Doon na siya bumulalas ng pag-iyak. Niyakap ko siya habang pinakikinggan ang pag-iyak niya. Konti na lang ang natitira sa puting kandila na sinindihan namin bago yun tuluyang maupos. Pinahipan ko na yon kay Jose. Pero sinabi kong umusal muna siya ng dasal para sa mga yumaon niyang magulang. Para mabigyan na sila ng katahimikan at para mabigyan na rin siya ng kapayapaan. Kinabukasan ay nakita ko ang kakaibang saya sa mukha ni Jose. Naibagsak na kasi niya lahat ng mga mabibigat na mga pasanin niya sa loob ng ilang dekada. Nilambing niya ako bilang pasasalamat dahil hindi na nakakulong ang mga emosyon na matagal na niyang pinipigilang makalabas. Nasiyahan ako sa mga nangyari kay Jose at dati ko pa kasing napapansin na merong mabigat sa kanya. Pero ayaw ko naman siyang usisain. Mabuti na lamang at nagawa namin pag-usapan ang kabataan niya at relasyon ng magulang niya, Papa Dudut. Gumaan na kahit papaano ang lahat para sa kanya. Noong sumapit ang hapon ay nagkaroon kami ng problema sa kuryente. Ang lagay pa ay naubusan din kami ng kandilang puti. Wala na rin kaming mapagbilhan sa mga tindahan na malapit sa amin. Nalungkot ako dahil yon ang unang beses na hindi kami nakapagsindi ng puting kandila. Ang masakit pa ay wala pa kaming kuryente. Nakapagkalkal naman si Jose sa lumang cabinet namin. Nakakita siya roon ng 3 pulang kandila. Nag-alangan akong gamitin dahil hindi yon ang nakasanayan namin. Kaya lang wala naman na kaming ibang magagawa pa. Padilim na noon at kailangan na namin ng liwanag na manggagaling sa kandila, Papa Dudut. Hindi ko pa rin gusto ang ilaw ng pulang kandila. 1 oras mo na sinasabi yan. Hindi kasi ko sanay. Dapat kasi may puti tayong kandila.
Kung bakit naman kasi hindi natin namalayan na naubusan na pala tayo ng puti. Makakabili naman tayo bukas sa palengke. Hayaan mo na. Ang importante, meron pa rin tayong kandila. Pero pula. Ano naman ngayon kung pula? Para kasing nakakatakot ang pulang kandila. Para kang nagtatawag ng kaluluwa. Kahit naman puting kandila, ginagamit din pantawag ng kaluluwa. Ay, hindi ah. Para sa kaluluwa rin ang puting kandila. Pansinin mo yung mga sinisindihang kandila sa sementeryo tuwing piyesta ng patay. Hindi ba't karamihan ay puti? Maski sa simbahan. Pero kasi... Ay, gusto ko kasi ng puting kandila. Tradisyon natin yun eh. Parang nabali ngayon yung ilang taon nating pagsisindi ng puting kandila. Ang importante, meron pa rin tayong nasisindihan. Ay, hindi lang kasi kumpleto kung wala ang puting kandila. Mas gusto mo bang mawala ako kaysa sa puting kandila mo? Hindi naman. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Nakaharap tayo sa pulang kandila. Baka mamaya dinasalan pa to ng sumpa nung pinagbilhan natin. Bigay ni Father Enrique sa mga kandilang pulang yan. Wala naman siguro siyang balak na sumpain tayo. Ayoko talaga ng pulang kandila. Parang kakaiba ang liwanag niya eh. Pare-parehas lang naman ang liwanag ng kandila. Magkakaiba man sila ng kulay. Para mga tao. Iba't ibang mga tao nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Anong klaseng liwanag ba ako sa buhay mo? Ikaw yung araw. Dahil laging mainitin ang ulo ko? Kasi ikaw ang dahilan na bawat pagbangon ko. Hindi naman totoo yan. Aba, parang ayaw mo pa. Eh ako, anong klaseng liwanag ako? Parang ikaw lang yung tagapundi ng liwanag ko eh. Biro lang. Pero napundi na ba kita? Aminin mo. Muntikan lang. Lalo na nung nagsisimula pa lang tayo. Ano bang ginawa ko noon? Marami kasi tayong pagkakaiba. Tapos nagsama na tayo sa iisang bahay. May mga nagagawa ka na hindi ko gusto. Tulad ng? Maliliit na bagay lang naman. Kunwari, hindi ka maayos na naglalagay ng maruming damit mo sa basket. Tapos hindi ka naguhugas ng paa kapag sasampa ka na sa kama. Hindi ko na ginagawa yan ngayon ha. Naguhugas na ako lagi ng paa bago sumampa sa kama. Asus, kung hindi ka pa kinagat ng ipis at butiki sa paa, hindi ka pa matututong maghugas ng paa. Ang importante, nagbago na ako. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa ipis at butiki na kumagat sa'yo. Meron ko pa bang idadagdag na kinapundi mo sa akin? Para maayos ko na. Wala naman na. Tinanggap ko na yung mga maliliit na bagay na kinaiinisan ko sa'yo. Parte yun ng pagsasama. Ang bilis mo naman ako mapatawad. Ayaw mo ba? Pwedeng bawiin ko na lahat para mapundi na ako ng tuluyan sa'yo. Biro lang. Ikaw lang ba may karapatang magbiro ha? Alam mo, habang tumatagal, gusto ko na tong liwanag ng pulang kandila. Kakaiba. Mabuti naman at napatawad mo na rin yung pulang kandila. Kawawa naman siya. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Hindi niya naman ginusto yung kulay niya. Kaya nga nagustuhan ko na siya. Kasi kahit kakaiba siya sa lahat at kahit may mga taong hindi gusto ang kulay niya, patuloy pa rin siya sa pagliwanag. Ang lalim nun ha? Parang kasing lalim nung kinagat ng ipis sa paa ko. Nagtawanan pa kami sa huling sinabi ni Jose Papadudut. Pinakita pa niya eksakto kung saan siya kinagat ng pilyong ipis at butiki. Napatawa na naman ako noon ng malakas at kuhang-kuha talaga ni Jose ang kiliti ko sa lahat ng mga bagay. Marami pa kaming napagtawa ng dalawa at karamihan dahil sa kapalpakan ni Jose. Halos nanakit ang tiyan ko habang nagkikwento si Jose sa mga nakakahiyang nangyari sa kanya noong kabataan niya. Habang nagkikwento siya, Papadudot, ay hindi ko maiwasang maisip kung gaano ako kaswerte na pinagpala ako ng isang lalaking kampante sa kanyang sarili. Yung lalaking kampante na magmamahal ng asawang katulad ko. Hindi niya ako pinabayaan sa kahit na anong bagay. Hindi niya ako pinabayaang malungkot at maburyong. Kaya lagi siyang may bitbit na kwento ng kalokohan para makita lang niyang nakangiti ako. Akala niya ay hindi ko napapansin na humahanap siya ng paraan
para mapasaya ako at mapatawa kahit na ikapahiya pa ng sarili niya. Gusto lamang niya akong makitang masaya, ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Hindi na namin namalayan ang oras at nagulat na lamang kami nang biglang nagliwanag, Papa Dudut. Bumalik na ang kuryente namin. Nag-aya si Jose na pumasok na kami ng kwarto para matulog. Maaga kasi kaming lalabas noon para mamalengke. Pinauna ko na siya kasabay ng bilin na maghugas maigi ng paa. Natawa na lamang siya at napailing. Hinintay ko siyang makalayo bago ko hinarap ang pulang kandila. Naaliw pa rin ako sa tingkad ng pagkapula-pula niya ang ilaw at sinabayan pa ng matingkad na dilaw na apoy. Napakaganda pala at nakangiti akong nakatitig lang sa apoy ng kandila. At nang makontento na ako ay pumikit ako para umusal ng isang dasal. Papa Dudut, iyon ang unang beses na umusal ako ng dasal kaharap ng pulang kandila. Nawala na kasi yung takot ko na may sumpa ang kandila dahil sa kulay niya. Napalitan yon ng pag-asa. Para sa akin, ng mga oras na yon, ang pulang kandila ay sumisimbolo ng pag-ibig. Kakulay ng puso. Inusal ko na sana ay lagi pang pagtibayin ang pagsasama namin ni Jose. Sana'y maging kasing tingkad ng kulay pula ang pagmamahalan naming dalawa. Matapos noon ay hinipan ko na ang pulang kandila at saka sinundan na si Jose sa kwarto namin para makapagpahinga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy pa rin ang pagsisindi namin ng kandila. Hindi na kami naging istrikto ni Jose sa kulay ng kandila. Sinubukan na namin ang iba't ibang kulay kung wala kaming mahanap na kulay puti. Pero paminsan-minsan lang naman na kaming nawawala ng puting kandila. Minsan ay sinubukan namin ang dilaw na kandila at natuwa ako dahil yon ang paborito kong kulay. Hindi naman komportable si Jose sa dilaw dahil naaalala raw niya ang prutas na tiyesa. Sinusumpa kasi niya ang tiyesa dahil iyon ang pinilit na ipakain sa kanya noong bata pa lamang siya. Sinubukan din namin ang kulay asul, maganda rin pala ang asul na kandila. Bumagay ang apoy sa kulay na ito. Sa paningin ko ay parang naglalambingan ang kulay ng apoy at ang kulay asul na kandila. Meron din kaming sinubukang kulay berde naman na kandila. Hindi ko na inulit gamitin yon. Paano ba naman ay parang naging pilyo si Jose. Noong berdeng kandila ang sinindihan namin, parang naging berde ang utak niya. Ewan ko kung sinadya niyang maging pilyo o nailabas lamang yon ang kusa sa kanya ng berdeng kandila. Pero kung papipiliin rin kami sa kung ano ang kandila ang sisindihan namin ay doon pa rin kami sa kulay puti. Bukod sa yon, ang nakasanayan namin ay parabang ang busilak at ang payapa ng kulay puti. Parang sa tuwing nagsisindi kami noon ng kandilang puti ay parang ang kalmado ng pakiramdam namin. Saka sa tuwing nagsisindi kami noon ng puting kandila ay mabilis naming naaalala ang nakaraan namin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang epekto sa amin ng puting kandila, Papa Dudut. Huling puting kandila na natin to, ha? Maaga tayong babangon bukas para makapamili tayo sa palengke. Gusto ko ulit sindihan yung berdeng kandila. Hindi pwede. Ayaw mo ba medyo pilyo ako sa'yo? Sayang naman tong alindog ko kung tatanggihan mo lang. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Jose. Mahiya ka sa puting kandila. Nadudungisan mo eh. Ang sakit mo naman magsalita. Awat na muna sa berdeng usapan. Ano ba gusto mong pag-usapan natin? Kanina pa nga ako nag-iisip eh. May napansin ka bang kakaiba sa labas ng bahay natin? Wala. Ikaw ba? Wala rin. Sa mga kakilala natin, may balita ba tayo? O kahit chismis sa mga artista? Wala rin. Tahimik lahat. Mukhang naubusan na tayo ng pag-uusapan. Hindi pwede. Ano ba magagawa natin kung wala na talaga? Talaga bang inubos na natin lahat ng pwedeng pag-usapan? Ilang dekada na rin naman kasi tayo nagkukwentuhan.
Baka nga ubos na talaga. Alam ko na. Meron pa tayong hindi na pag-uusapan. Yung alindog ko? Che! Pag-usapan naman natin ang future natin. Para naman tayong magnobyo at nobya lang yan eh. Ang tanda na natin para pag-usapan pa yan. Kahit naman matagal na tayong mag-asawa, pwede pa rin natin pag-usapan ang future natin. Ano pa bang pag-uusapan natin sa future? Parang nakuha naman na natin lahat ng pinag-uusapan natin dati sa gusto nating future. Oo nga, pero pwede pa tayong gumawa ng panibagong aabangan natin sa future. Kontento na kasi ako sa mga naabot natin. Pahingan na lang ang kailangan ko, kasama ka. Ayun, pwede natin pag-usapan ng pahinga. Yung pahingang pang forever na. Anong klaseng pahinga yan? Di yung hihiga ka na lang sa kabaong. Talagang yan ang gusto mong future na pag-usapan? Bakit naman hindi? Praktikal yon. Saka sabi mo nga, di ba? Nakamit na natin lahat ng gusto natin. Pahinga na lang ang kulang. Ang sinasabi kong pahinga, yung hihiga tayo sa kama. O kaya magbabakasyon tayo sa probinsya. Magre-retire. May retirement din namang masasabi ang kamatayan na. Sigurado ko bang gusto mong pag-usapan yan? Naisip ko lang kasi kung sino man ang mauna sa atin, dapat handa siya. Gusto ko kapag namatay ako, puro asul na rosas ang nakapaligid sa kabaong ko. Saka gusto ko, gold ang kulay ng kabaong ko. Gusto ko rin ang gold na kabaong. Ay nauna ako, silver na lang sa'yo. Ayoko yun. Magmumukha akong nasa loob ng dilata. Grabe ka naman. O sige, parehas na tayong gold. Pero anong kulay ng bulaklak ang gusto mo? Kaya ba ng budget natin kung sunflower? Kaya naman. Pero dapat mamatay ka kapag kasibulan ng sunflower. April at May yun madalas namumulaklak. Bala ko pa namang December mamatay. Para minsanan na yung handa sa last night at Noche Buena. Hayaan mo. Kahit hindi ka December mamatay, maghahanda pa rin ako ng Noche Buena para sa last night mo. Alam kong paborito mo ang Noche Buena. Gusto ko ng malaking keso de bola at balat ng lechon. Saka bibingka at fruit salad. Akong bahala. Yun lang ba? Paano naman yung mga sunflower na gusto mo? Kung walang sunflower, okay na sa akin kahit wala. Basta magsindi ka lang lagi ng kandilang puti sa bawat gabi ng lamay ko. Para kunwari, magkausap at magkasama pa rin tayo. Gusto ko ganyan din ang gawin mo sa akin, ha? Magsindi ka pa rin ng puting kandila. Kahit na hindi na masunod yung kabaong at bulaklak, basta yung puting kandila, hindi pwedeng mawala. Mangako ka. Hindi pwede. Paanong hindi pwede? Ako nga pumayag sa gusto mong Noche Buena. Hindi ka pwedeng maunang mamatay kaysa sa akin. Dapat ako mauna. At bakit ka nakikipag-unahan sa akin? Kasi hindi ko kayang mag-isa at wala ka. Natahimik ako sa huling mga sinabi ni Jose. Naramdaman ko kasing hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Pero ayoko mang maging emosyonal ng gabing yon, kaya nakipagbiruan ako sa kanya at sinabi kong pipilitin kong huwag akong mauna sa kabilang buhay. Nakitawa na rin siya, Papa Dudut. Pinag-usapan na rin namin kung sino ang mga pwede lang dumalaw sa lamay namin. Natawa na lamang ako kasi parang nag-iimbita lamang kami ng kasal. Pati mga klase at pagkakaluto ng pagkain ay inilatag na rin namin. Pumasok po kami sa kwarto para ipakita sa bawat isa ang isusuot namin kapag nasa loob na kami ng kabaong. Nagtulungan kami kung ano yung damit na babagay sa amin. Ang napili ko ay kulay pink na blusa at itim na palda. Sinabi kong ipasama ni Jose ang gold na sandals ko para tumerno sa kabaong ko. Nahirapan namang mamili si Jose ng isusuot niya, hindi kasi siya nahilig sa mga damit. Basta may maisuot lang ay ayos na sa kanya. Sinabi ko sa kanya na magsuot na lamang siya ng Amerikana. Hindi raw siya komportableng isuot yon. Sinabi ko sa kanya na kapag nakahiga na siya sa kabaong ay hindi na niya mararamdaman kung komportable o hindi ang Amerikanang ipapasuot sa kanya. Ang importante, sabi ko, ay magmukha siyang kagalang-galang at gwapo. Pumayag siya basta huwag lang daw siyang suotan ng brief. Natawa na naman ako dahil ayaw niya talagang nagsusuot ng brief. Tinukso ko siya at sinabing hindi naman niya malalaman na sinuotan ko siya ng brief.
Nagduda na tuloy siya sa akin kung susundin ko ba lahat ng bilin niya pag siya ang naunang mamatay. Ganon kami nakapag-usap noon. Hindi kami natakot sa kamatayan. Alam naman naming papunta tayong lahat doon. Medyo mapapaaga lang ng konti yung biyahe namin ni Jose dahil nasa dapit hapon na rin kami ng buhay namin. At tanggap na namin yon. Alam naman naming mangyayari yon, Papa Dudut. Parang nagmahal ng konti ang presyo ng kandila, no? Napansin ko nga, hindi na katulad nung dati. Yun bang nabibili nating mahahabang kandila sa simbahan? Yung mahaba pero mabilis yumuko kapag natutunaw na. Oo, Hayaan mo at konti na lang din naman ang ilalagi natin sa mundong to. Konting kandila na lang ang sisindihan natin. huwag ka nga magsalita ng ganyan. O akala ko ba tanggap mo nang dun din tayo patungo? Naisip ko lang kasi, huli na ba masyado kung susubukan natin yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon? Ano bang ginagawa nila? Gusto kong maranasan yung sumakay sa roller coaster. Magkatabi tayo. Narinig ko kasi nung minsan na pinag-uusapan niyo ng mga kabataan dyan sa gilid ng bakod natin. Nakakakiliti raw sa sikmura at dibdib. Baka atakihin ka sa puso. Hindi ako ataking sa puso. O baka ako naman ang atakihin sa puso. Alam mo ba kung gaano kabilis at kataas yon? Hindi na kaya ng tuhod at edad natin ang mga ganyan. Naisip ko lang naman. Bago tayo mamatay ma-experience man lang ba natin yun? Para may baon tayong kwento sa langit. Doon ko ibibida na nakasakay ako ng roller coaster kahit senior na ako. Ako meron akong gustong gawin. Ano? Uminom ng gin at beer sa beer house. Ha? Kaya ba ng puso mo ang alak? Kaya ng puso ko ang alak. O baka naman di kayanin ng puso ko yan. Hindi ko pa kasi nasubukang uminom ng alak at makapasok sa beer house. Di ba't ikaw din naman? Maingay ang beer house dahil sa videoke at mga lasing na bigla-bigla na lang nag-aaway-away. Sigurado ka bang gusto mo yon? Para may makwento tayo sa langit pag andun na tayo. Sa tingin mo, gusto ng langit na magkwentuhan sila na naglasing tayo sa beer house? Susubukan lang naman natin. Saka gumagana kaya ron ng 20% discount para sa ating mga senior. Gusto ko kasing subukan ng mga pulutan sa beer house. Sabi nila, masarap daw kasi ang pagkakaluto, malasa at puno ng taba. Mapapaaga ang kwentuhan natin yan sa langit kung kakain tayo ng ganyan. Pagbigyan mo na ako sa gusto ko para pagbigyan din kita sa gusto mo. O sige, planuhin natin to. Anong uunahin natin? Roller coaster o beer house? O unahin na lang natin mamatay? Subukan muna ng puso natin ng beer house. Kapag kinaya, saka natin sundutan ng roller coaster. Pareho natin gustong subukan ng pasensya ng puso natin, ha? Nararamdaman ko na nga yung kabog ng dibdib ko Excited na ako. Hindi ka na-excite. Kinakabahan ka. Dinig ng puso ko na may balak ang gawin na hindi maganda. Pero yung pagsubok sa mga ganito, nakakadala ng saya at excitement sa puso. Hindi naman natin gagawin palagi. Minsan lang sapat na. Ma-experience lang natin. Sa bagay, huwag ka magsusuot ng sexy sa beer house, ha? Baka itable ka ng mga lasing doon. Madilim pa naman. Hindi nila mapapansin na may varicose veins ka na. Ikaw talaga. Magsuot ka ng brief kapag sasakay tayo ng roller coaster, ha? Baka kung ano yung sumilip kapag andun na tayo sa tuktok. Ayoko nga mag-brief para mahangin doon sa tuktok. Para presko. Sana maging masaya to. Magiging masaya to. Ganyan ka kasigurado? Basta naman kasama kita, alam kong magiging masaya ako. Papadudot ginawa nga namin ang mga naplano naming pagsakay sa roller coaster at pag-inom sa beer house. Parehong kabado sa umpisa pero natuwa kami. Pareho kaming nahilo at nasuka sa pagsakay sa roller coaster at sa pag-inom sa beer house. Hindi kami matigil sa kwentuhan hanggang sa makauwi ng bahay matapos ang mga ginawa namin. Naging masaya talaga kami roon at nakadagdag tuloy ng panibagong pag-uusapan habang kaharap namin ang mga kandilang sinisindihan namin. Hindi
Hindi na katulad dati na halos nagkakaubusan na kami ng pag-uusapan. Dahil sa mga bago naming ginawa ay marami na tuloy na kapilang pwedeng pag-usapan kapag nadagdagan pa ang mga puti naming buhok at sakit sa tuhod. Papadudot, hindi natapos doon ang mga bagong sinubukan namin. Sinubukan na rin po naming dumayo sa ibang lugar sa tulong ng mga kaibigan at kakilala naming mas bata sa amin. Bumili kami ng bagong cellphone para mas maayos ang pagkuha namin ng mga pictures sa mga lugar na pupuntahan namin. Nakisabayan talaga kami sa mga kabataan sa panahon ngayon. Totoong nakakapanghina ng tuhod at nakakasakit ng sikmura ang mga bagong sinusubukan namin. Pero yon ang mga ginagawa namin na hindi namin nagustuhan pero masaya kami na sinubukan pa rin. Sa edad po namin, parang mas gusto na lamang namin na maranasan kahit na anong klaseng pangyayari. Maganda man o hindi. Gusto naming makaipon ng mga ala-ala sa mundong ito habang andito kaming dalawa at magkasama. Para kapag dumako na kami sa kabilang buhay, ang mga ala-alang yon, ang pagtulong namin para makilala namin ang isa't isa. Para mahanap namin ang isa't isa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Alam niyo po bang natuto na rin po akong gumamit ng YouTube para lang mapakinggan ang mga kwento ninyo sa Barangay Love Stories. Isa rin po ito sa mga inaaral namin ni Jose para may isa pa kaming bagong pinagkakabalahan tuwing nagsisindi kami ng aming kandila. Maraming salamat, ang inyong kapuso't kabarangay, Maria. Dear Papa Dudut, tama nga ang sinasabi nila na minsan kung sino pa ang mga hindi natin inaasahan sa paligid natin ay sila pa ang magkakaroon ng malaking parte sa ating buhay. Ako nga pala si Edmond, 37 years old at 12 years nang cook sa isang hotel dito sa Maynila. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga akong magluto. Nakuha ko ang talentong ito mula sa aking nanay. Ako kasi ang palaging kanang kamay ng nanay ko sa kusina tuwing nagluluto siya sa bahay. Pagkatapos kong graduate ay ang pagluluto na ang ginawa kong propesyon. Nagsimula ako noon bilang taga-ihaw sa isang maliit na restaurant. Pork barbecue, chicken barbecue, steak, kebab at burger patty. Yun ang karaniwang niluluto ko sa pinakauna kong trabaho. Sumunod akong napunta sa mas malaking restaurant kung saan ay naging line cook naman ako. Ang mga experience kong yon ang naging dahilan kung bakit ako napasok sa kusina ng isang hotel. Mula sa pagiging baguhan, mabilis na tumaas ang katayuan ko sa kusina dahil po sa sunod-sunod na pag-alis at pag-resign ng mga kusinero namin na mas nauna kesa sa akin. Kung may umalis, ay may mga dumarating din naman. At isa na doon si Ronald. Isang probinsyano mula sa Aklan. Sa mga unang buwan niya sa trabaho ay siyang naging tampulan ng tukso. Siya ang ginawang katatawanan sa kusina. Tahimik lamang kasi siya, Papa Dudut, at hindi lumalaban kaya malakas ang loob ng iba na siya'y tukso-tuksuhin. Sa aming lahat, ako lang ang tanging nakakita sa kakayanan ni Ronald sa pagluluto, Papa Dudut. Ronald, paupo ako ha. Tabihan na muna kitang kumain. Sige lang. Bakit? Wala na bang pwesto dun sa lamesa nyo? Meron, pero gusto ko muna lumayo sa mga kasama natin. Ang ingay na lang kumain eh. Dito na lang ako, mas tahimik. Bakit pala ayaw mong sumabay sa amin tuwing kumakain? May iniiwasan ka ba? Wala naman. Laging puno yung lamesa nyo eh. Ayaw ko namang makipagsiksikan. Tsaka hindi ko pa gaanong close yung iba. Nagulat ka siguro sa mga ugali nila, no? Mapangasar talaga yung mga yon kaya masanay ka na. Sanay na ako. Sa amin nga, ako rin yung laging inaasar eh. Tagasan ka pala ulit? Saklan. Oh, ang layo ah. Bakit mo naman naisipang magtrabaho dito sa Maynila? Sabi nila mas maganda raw buhay dito eh. Doon kasi sa amin, palipat-lipat ako ng trabaho. Naisip ko na pwede ko namang subukan magtrabaho dito. Mas maraming opportunity.
Balita ko, pinasok ka rito nung pinsan mo? Tama ba? Oo, ganun na nga ang nangyari. Sinong pinsan yun? Anong trabaho niya rito? Si Edward, service crew siya. Ah, si Edward. Magpinsan pala kayo nun? Pero ibang-iba ugali yung dalawa ah. Si Edward malakas din mang asar yun eh. Lagi nga siyang tambay sa kusina para makadekwat ng pagkain eh. Pero ikaw parang ang tahimik mo yata. O baka ngayon lang kasi bago ka pa lang. Dati na talaga akong ganito, tahimik lang. Pareho kami ng tatay ko na mahihain. Sa kanya ako nagmana eh. Ganun ba? Kaya naman pala tuwing nakikipagbiruan kami sa'yo, pangiti-ngiti ka lang. Pero alam mo, kung minsan, subukan mo ring lumaban. Nako, hindi ako pala away na tao. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi kong lumaban, kapag biniro ka, biruin mo rin. Para bang makipagsabayan ka? Gets mo ba? Ah, nakuha ko na. Pero bakit naman? Kailangan ba talaga yon? Kung gusto mo magbago pakikitungo nila sa'yo, yun ang gawin mo. Napapansin ko kasi na nabubuli ka nila nang hindi sinasadya kasi hinahayaan mo lang. Kapag inutusan ka nila na gawin yung trabaho nila, huwag kang pumayag. Okay lang naman sa akin yun. Talaga? Bakit naman? Kung ako sa'yo, hindi ako papayag. Kasi doon ako natututo. Hindi man halata sa akin pero mas gusto ko yung mga bagay na challenging. Kahit bigyan pa nila ako ng 5 putahe na sabay-sabay kong lulutuin, ayos lang yun. Kaya ko naman. Ang problema kasi sa ganun, mas magiging mabigat na ngayon yung trabaho mo kaysa sa sahod na nakukuha mo. Sabi nga nila, dapat magtrabaho ka base sa sahod na ibinibigay sa'yo. Kapag nagpapagod ka sa wala, ikaw din lang yung lugi. Hindi naman ako lugi kung may natututunan naman ako. Tsaka mahal ko ang pagluluto kaya hindi mabigat yun para sa akin. Ibang klase ka pala. Naging all around ka na tuloy dahil sa ginagawa mo. Kulang na lang maghugas ka na rin ng pinggan eh. Huwag mo sabihin na naghuhugas ka rin ng pinggan. Kapag nauubusan tayo ng lutuan, ako na mismo naghuhugas. Hindi nga. Seryoso? Oo, wala naman kaso sa akin yun. Pero ini-spoil mo yung mga katrabaho natin sa ginagawa mo. Paano yun? Hayahay na lang buhay nila tapos ikaw yung naghihirap? Hayaan mo na. Ikaw bahala. Baka ngayon lang yan kasi bago ka pa. Tamo, kapag nagtagal, mananawa ka rin sa buhay sa kusina. Bakit ikaw? Nagsawa ka na ba? May mga pagkakataon na naboboringan na ako sa ginagawa ko. Araw-araw ba naman kasi na paulit-ulit na lang yung ginagawa natin? Yung sinasabi mong marami kang matututunan? Kapag naubos na yon, magsasawa ka rin. Papadudod simula nung araw na yon ay ako na ang laging nilalapitan ni Ronald. Doon na nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa at para sa akin, ayon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko dahil malaki ang naitulong sa akin ni Ronald sa buhay ko. Papadudot ang kusina sa hotel na pinagtatrabahuhan namin ay nahahati sa 6 na station. Ang hot kitchen kung saan ay nagaganap ang matinding bakbakan, ang cold kitchen, a la carte, commissary at wash-up station. Bawat cook ay may nakatokang kusinero at kami ni Ronald ay sa hot kitchen kami nagtatrabaho. Ang mga karaniwang niluluto namin sa istasyon na yon ay ang mga pagkaing pang maramihan dahil araw-araw kami naghahanda para sa buffet ng hotel. Doon ginagawa ang grilling, pagluluto ng ulam, paggawa ng sabaw at kung ano-ano pa. Naging maganda naman ang tandem naming dalawa ni Ronald sa hot kitchen. Nagkaroon kami ng sariling routine para mas mapabilis ang trabaho namin. Ang nagustuhan ko kay Ronald ay mabilis siyang magtrabaho, papadudot. Magaling din ang panlasa nito at kapag napasobra ay marunong siyang dumiskarte. Dumaan ang mga taon ay mas naging close pa kaming dalawa sa puntong nagsasabihan na kami ng sikreto namin sa isa't isa. Uy, Ronald! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Wala. Itatanong ko lang sana kung naluto mo na yung staff meal. Ikaw nakatoka dun ngayong araw eh. Tapos ko na yun. Kaya nga ako sumaglit muna rito sa likod eh. Nagyoyosi ka na naman pala.
Gusto mo? Pass muna. Kakayosi ko lang kanina eh. Alam mo, yung pagyoyosi mo na yan, medyo bawas-bawasan mo hanggat maaari. Napapansin ko lang na parang nagiging chain smoker ka na ngayon eh. Nakakawala kasi ito ng pagod. Ito na lang yung pahinga ko eh. Kapag nagyoyosi ako, kumakalma yung utak ko. Nakakakonsensya tuloy. Sa akin ka natuto magyosi eh. Naalala ko pa nung bago-bago ko pa lang na hindi ka marunong humipak ng sigarilyo. Ganun talaga. Kailangan nating mag-adjust sa paligid natin. Kasama ba yan sa mga natutunan mo rito? Nagsama-sama na lahat. Lahat ng magaganda at masasama. Lahat ng yun, natutunan ko rito at karamihan nun, sa'yo mismo galing. Parang lumalabas na bad influence patuloy ako. Pati sa pag-inom nadadamay ka rin eh. Doon na lang tayo nagiging masaya eh. Di ba nga tama ako? Kapag nagtagal, magsasawa ka rin sa trabaho. Kaya pagkatapos magtrabaho, kailangan talaga natin maghanap ng stress reliever. Nag-mature lang siguro yung pananaw ko sa buhay. Pero alam mo, kahit nakakasawa at nakakapagod yung buhay natin dito, hindi ko magawang umalis. Bakit naman? Teka, may plano kang lumipat? Oo sana. Yung sinabi mo nun na mauubusan rin ako ng matututunan dito, parang nangyari na nga. Wala nang bagong pumapasok sa utak ko eh. Kung ano yung ginagawa ko nung unang araw ko rito, ganun pa rin hanggang ngayon. Sabi ko naman sa'yo eh. Pero bakit hindi mo gawin? Bakit hindi ka lumipat? May isang taong pumipigil sa akin eh. Di ko siya maiwan-iwan kahit gaano ko kagustong umalis. Ako ba yan? Di mo ako maiwan na best friend mo? Sira ulo, hindi ikaw ang rason. Aray, sakit naman nun. So kaya mo akong iwan, ganon. Lilipat lang naman ako ng trabaho kung sakali. Hindi naman ako mangingibang bansa. Kung makareact ka, akala mo naman di na tayo magkikita ulit. Kung hindi ako, sino yung taong ayaw mong iwan? Sekreto lang natin to ha. Huwag kang mag-alala. Safe sa akin ang sikreto mo. Kailan ba kita chinismis? Never namang nangyari yun, di ba? Si Glenda, siya yung di ko maiwan-iwan. Sino? Si Glenda? Oo, si Chef Glenda. Nakpo! Oh, bakit naman ganyan reaksyon mo? Marami kang karibal, pre. Alam mo ba na mas mahaba pa buhok ni Glenda kaysa kay Rapunzel sa dami na nagpaparamdam sa kanya? Talaga ba? Sa tingin mo, ikaw lang nagkakagusto sa taong yun? Madami kayo! Ang ibig mo bang sabihin, wala akong tsansa sa kanya? Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang na mahihirapan ka dahil literal na marami kang makakabangga. Wag na pala, binabawi ko na yung sinabi ko. Pero hindi pre. Kung gusto mong ligawan si Glenda, susuportahan kita. Kung gusto mo nga, ako pa maging wingman mo eh. Pwede ba? Oo naman, pwedeng pwede. Ako nang bahala sa'yo. Nasa mabuting mga kamay ka. Salamat, pre. Papadudot katapat lang ng hot kitchen ay ang station naman ng cold kitchen. Ang namamahala rito ay walang iba kundi si Chef Glenda na katulad ko ay matagal na ring nagtatrabaho sa hotel. Siya ang gumagawa ng mga pagkain hindi na kinakailangang lutuin katulad ng mga salad, juice, shake, sandwich at iba pang mga appetizers. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagkagusto si Ronald kay Glenda. Maganda kasi siya, makinis ang balat nito at matangos ang ilong at may maikling buhok na bumagay sa bilugan niyang mukha. Tahimik lamang si Glenda at may pagka-misteryosa. Ang mga katangian niyang ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng kalalakihan sa kusina maging ang mga service crew ng hotel ay nagkakagusto rin sa kanya. Marami na nga ang sububok na manligaw kay Glenda pero ni isa sa kanila ay walang pumasa. Dumating nga sa punto noong napagkamala na siyang lesbiana dahil never daw itong nagkaroon ng boyfriend. Hindi pa nakatulong ng mga galawan nito ay may pagka-tomboy na mas lalo pang nagpalakas sa appeal niya. Papadudot, aaminin ko po sa inyo, maging ako man ay nagkaroon din ng crush kay Glenda. Pero hindi katulad ng iba ay sinekreto ko lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Paghanga lang naman ang meron ako sa kanya dahil bukod sa maganda niyang itsura, ay napakahusay din po niya sa loob ng kusina.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi po alam ng nakakarami pero si Glenda po ang kauna-unahang tao na nakausap ko sa kusina noong baguhan pa lamang ako. First day ko noon sa kitchen at nagulat ako sa bilis ng mga kaganapan doon. Wala kang oras para huminga dahil pagkatapos mo sa isang bagay ay may bagong trabaho ka na naman kailangang tapusin. Yosi lang talaga ang pahinga mo kapag kusinero ka dahil bakbakan talagang nagaganap sa loob nito. Tarantang-taranta ako noon sa unang araw ko sa trabaho. Sunod-sunod ba naman kasi ang ipinag-utos sa akin. Nasakto kasi na mayroong event sa hotel noong araw na yon at kalahati ng mga cook ay naghahanda para sa debut ng isa sa mga guest namin. Sa akin po ibinili ng buffet at mag-isa lamang akong namuno sa hot kitchen noon. Sabay-sabay na nakasalang ang mga ulam tulad ng dinuguan, beef steak, kare-kare, chop suey at pati mga soup of the day. Nang mga oras na yon ay napansin ni Glenda na nagpapanik na ako. Kaya naman tinulungan niya ako sa pagluluto. Dahil wala naman siyang ginagawa sa istasyon niya ay naghati kami ng mga gawain. Doon na nga po nagsimula ang appreciation ko kay Glenda. Sobrang namangha ako sa bilis niya sa kusina. Para siyang kuneho kung gumalaw kumpara sa akin na usad pagong lamang noon. Simula noon ay si Glenda na ang naging inspirasyon ko para mapagbuti ang trabaho ko. Chef Glenda, dito ba tambayan ng mga kusinero kapag nagpapahinga? Dito nga. Malapit lang kasi sa kitchen tsaka mabilisang break lang naman meron tayo. Kaya dito na kami sa parking lot tumatambay kapag nagpapahinga. Sakto, maaliwalas dito. Ang init sa loob ng kusina eh. Para kang nasa impyerno. Kamusta naman first day mo? As expected ba o unexpected yung mga nangyari? Grabe, sobrang unexpected. Nakakapagod yun ah. Ibang-ibang galawan dito kaysa sa restaurant. Tapos medyo masungit pa yung iba nating kasama. Dapat sanayin mo na sarili mo sa mabilisang trabaho. Tapos kapag nakasuot ka na ng apron, labas na personal na buhay mo sa ginagawa mo. Masigawan ka man, mamura o pagdabugan ng mga kasama mo, lagi mong tatandaan na trabaho lang lahat yun at walang personalan. Oo, alam ko na yan. Nakapagtrabaho naman ako dati sa kusina eh. Pero mas malala dito, kapag aanga-anga ka, babatuhin ka talaga ng kawali. Grabe naman yun. Ayaw mo maniwala? Mainit din talaga ulo ng mga chef dito kasi mainit din yung paligid. Nga pala, nailabas na ba yung buffet? Oo, kinuha na ng mga service crew. Pagkatapos ko sa huling putahe, lumabas na agad ako. Kailangan ko ng sariwang hangin matapos ang mahabang bakbakan. Eto, Yossi, oh. Gusto mo? Mentol ba yan? Sige, paisa nga. Oh, lighter. Salamat. Daig ko pa nag-workout sa ginawa natin kanina. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabigat yung trabaho dito sa kusinang to. Patikim pa lang yan. Talaga? Oo naman. Anong inaasahan mo? Chill na buhay? Pumasok ka sa sikat na hotel kaya talagang mapapahirapan ka rito. Nakaka-excite naman kung ganun. Bakit naman nakaka-excite? Iba kasi yung adrenaline rush na nararamdaman ko kapag sunod-sunod yung trabaho eh. Yung sa sobrang dami ng ginagawa mo pero sa huli, natatapos mo pa rin ng maayos yung trabaho. Iba yung feeling. Sus, ngayon lang yan. Kapag nagtagal, hindi ka na makakaramdam ng excitement sa ginagawa mo. Talaga? Bakit naman? Kasi magiging routine mo na ang pagluluto. Katulad ng pagising natin sa umaga at pagtulog sa gabi. Magiging normal na lang para sa atin yung pagluluto na yan. Malabong mangyari yan. Passion ko na ang pagluluto eh. Kaya passion pa yan o pangarap na matagal mo nang inaasam, maniwala ka sa akin. Magbabago yung tingin mo dyan. Pustahan tayo? Wag na, alam ko namang matatalo ka eh. Asus! Takot ka lang eh. Maniwala ka sa akin, tama lahat ng sinabi ko. Ang ibig bang sabihin yan, sawa ka na sa ginagawa mo ngayon? Hindi naman sawa, bored lang. Wala nang bago eh. Eh bakit hindi ka maghanap ng bago? Kailangan ko magtagal dito para gumanda yung resume ko. Tsaka wala naman ako ibang mapupuntahan kasi isa na tong hotel na to sa pinakamaganda na pwede mong pasukan. Teka, ilang taon ka na ba?
Parang ang dami mo ng pinagdaanan. Mukhang ang bata mo pa naman sa tingin ko. 25. Talaga? Magkaedad lang pala tayo? Di nga. 25 ka rin? Oo, kahit i-check mo pa ID ko. Hindi halata ah. Bakit? Ilang taon na ba ako sa tingin mo? Akala ko mid-30s ka na eh. Ang lala naman nun. Baby-faced kaya ako. Sino naman nagsabi? Nanay mo? Oo. Bahala ka dyan. Oo, teka. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa kusina. Mag-aayos pa tayo para sa merienda buffet. Sumunod ka na lang pagkatapos mo dyan. Teka, sandali. Sasabay na ako. Hindi naglaon ay mabilis din naman akong nakapag-adjust sa bago kong trabaho noon. Kung sa restaurant ay sakalang kami magluluto tuwing may order, sa hotel ay hindi ka titigil sa pagluluto dahil diretso ito mula umaga hanggang gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Unti-unti ay nagustuhan ko rin ang buhay sa kusina. Nakaka-addict dahil kakaiba ang adrenaline rush na mararamdaman mo tuwing sobrang gulo ng paligid mo at lahat ng tao ay nagmamadali sa kani-kanilang trabaho. Sa huli ay mapapangiti ka na lamang tuwing binabalik-balikan ng mga tao ang luto mo. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawang kabutihan sa akin ni Glenda noong first day ko dahil doon nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Inggit na inggit nga sa akin ang mga katrabaho ko dahil sa aming kalalakihan ay sa akin lang close si Glenda. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko dahil sa akin lang siya nagiging open. Kaya naman ginawa ko ang lahat para papangalagaan ang pagkakaibigan namin yon. Ang lihim na pagtingin ko sa kanya ay sinantabi ko na lamang muna sa takot na baka magbago ang turing niya sa akin kapag nalaman nito na may gusto ako sa kanya. Sa pagdaan nga ng panahon ay mas tumibay ang pagkakaibigan namin ni Glenda hanggang sa dumating nga si Ronald. Noong nalaman kong may gusto rin siya kay Glenda ay wala na akong ibang nagawa kundi idagdag ang pangalan niya sa listahan ng mga karibal ko. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi naman nagbago ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Pre, ano, kumusta? Luto na ba yung para sa buffet? Patapos na. 2 na lang kulang. Saan ka ba kasi galing? Galing ako sa cold kitchen. Tinulungan ko si Glenda. Nakalive yung kasama niya eh. Kawawa naman, natambakan ng trabaho. Kaya tinulungan ko na. Paano naman ako? Ikaw talaga. Basta pagdating sa babae, napakabilis mo. Minsan na nga lang magpatulong yun eh. Alam mo, si Glenda, madiskarting tao yan. Kaya kapag humingi siya ng tulong sa'yo, tulungan mo. Kasi hindi yan nagpapatulong talaga. Sus, dami pa sinabi. Tulungan mo na lang ako rito para matapos na to. Amin na, ako na dyan. Malapit na yan maluto. Maghahanda lang ako ng rekado para sa staff meal. O sige. Sandali lang. Nagsiselos ka ba? Ano? Nagsiselos ka ba na close kami ni Glenda? Ba't naman ako magsiselos? Syempre, may gusto ka sa kanya eh. Hindi ako nagsiselos. Kung ano-anong iniisip mo dyan. Magluto ka na lang kaya. Alam mo pre, hindi mo kailangan magselos kasi matagal na kami magkaibigan ni Glenda. Close na talaga kami noon pa. Kaya yung pagiging malapit namin sa isa't isa, walang mali siya yun. Oo na. Ay sus, nagsiselos nga. Maganda nga yun na close kami eh. Kasi mas nagagampanan ko yung role ko bilang wingman mo. Di mo ba alam na sinimulan ko na yung trabaho ko? Nilalakad na kita kay Glenda. Totoo ba? Oo naman. Anong sabi mo sa kanya? Alam na ba niya na gusto ko siya? Siyempre dapat dahan-dahanin lang natin. Huwag natin siyang biglain. Hindi pa niya alam na may gusto ka sa kanya. Ang ginagawa ko tuwing magkausap kami, lagi kitang binabanggit. Para bang mind conditioning lang? Siyempre iba kapag lagi niyang naririnig yung pangalan mo. Mananatili yun sa isip niya. Baka nga mapanaginipan ka pa niya eh. Kung totoo nga yung sinabi mo na matagal na kayong magkaibigan, turuan mo naman ako kung paano ako mas magiging malapit sa kanya. Hindi ka ba marunong manligaw? Kalalaki mong tao eh. Ilang taon ka na ba ulit? 28. 28 ka na pero di ka pa marunong dumiskarte? Para ka namang never nagka-girlfriend yan. Basta, turuan mo na lang ako. Teka, totoo ba? Hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Hindi nga.
Uy, sagutin mo ako. No girlfriend since birth ka? Oo nga, ang kulit. Silence means yes nga, di ba? Anak nang, kaya naman pala di ka marunong manligaw eh. Ano, tuturuan mo ba ako o hindi? Ganito gawin mo ha. Kapag nakita mo siyang lumabas ng kusina, ibig sabihin nun magyoyosi yun. Sabayan mo siya. Tapos kapag magkasama na kayo, kwentuhan mo ng buhay mo. Magtanong-tanong ka sa kanya ng mga simpleng bagay. Basta ang tip ko lang sa'yo, huwag mo siyang biglain. Slowly but surely dapat tayo. Okay, sige. Gagawin ko mamaya yan. Tapos kapag wala ka ng ginagawa dito sa hot kitchen, lipat ka dun sa cold kitchen. Istorbohin mo sila, makipagbiruan ka, makipag-flirt ka. Marunong ka naman siguro nun, no? Hindi ka marunong lumandi? Naku, patay tayo dyan. Kaya ko. Marunong naman ako noon kahit papaano. Hala, maglabas ka ng papel at ballpen. Ilista mo lahat ng sasabihin ko. Seryoso ka? Gusto mong mapasagot si Glenda o hindi? Oh, sandali. Heto na, naghahanap na ng papel. Papadudot, binigyan ko si Ronald ng listahan ng mga bagay na gusto ni Glenda para mas tumaas pa ang tsansa nito na mapansin siya ng chef namin. Sa tagal ng pinagsamahan naming dalawa ay marami na akong alam tungkol kay Glenda. Katulad na lamang tuwing naglalaro kami sa mall, mahilig siya sa sports na archery at bowling. Kada sa huran ay lumalabas si Glenda para gumimik kasama ang mga kaibigan niya mula sa ibang propesyon. Kapag busy sila ay ako at ilang piling kusinero ang kasama niyang umiinom sa labas. Birang iniinom nito kapag gusto niyang mag-chill, samantalang tequila naman ang iinumin niya kapag gusto niyang magwalwal buong magdamag. Ang paboritong pulutan niya ay raw salmon na pinartneran ng wasabi at soy sauce. Kapag nagtatrabaho ay ayaw na ayaw ni Glenda ang may kumakausap sa kanya. Ayaw niya kasing matalsikan ng laway ang ginagawa niyang pagkain. Gusto niya ay nakafocus siya sa trabaho, kaya kapag kinakausap mo siya ay hindi ka talaga nito papansinin. Istrikto siya pagdating sa pagsunod sa mga recipe ng hotel. Ayaw niya sa mga tansya lamang. Kung ano ang nakalagay sa standard cookbook ng hotel ay yun ang dapat na masusunod. Hindi rin niya gusto sa mga taong madrama. Tuwing may issue na tungkol sa trabaho hanggat maaari ay umiiwas siya rito at hindi nakikialam. Papadudot, lahat na yata ng tip na alam ko ay ibinigay ko na nga kay Ronald. Alam ko kasi, Papadudot, na tulad ng iba ay mahihirapan din siyang ligawan si Glenda dahil mapili nga ito. Pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan ni Ronald ang swerte niya. At bilang kaibigan ay 100% na suportado ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi lang sa pagbibigay ng advice kay Ronald ang tulong na ginawa ko sa kanya, Papadudot. Bilang wingman ay ginawa ko ang lahat na makakaya ko para mapansin ni Glenda ang kaibigan ko. Tuwing magkasama kaming dalawa ay lagi kong ibinibida si Ronald, Papadudot. Pasimple ko siyang isinasali sa usapan para mapalapit silang dalawa sa isa't isa. Noong minsan nagaya si Glenda na maglaro ng bowling sa labas, kahit gusto kong sumama ay nagrason ako na may lakad ako ng araw na yon. Gusto ko kasing i-recommend si Ronald na pumalit sa akin. At yun naman ang ginawa ni Glenda. In-invite niya si Ronald at tuwang-tuwa naman ito dahil yon ang naging first date nila. Nung minsan gumimik naman kami ay nalungkot ako dahil hindi invited si Ronald. Ang ginawa ko ay ako mismo ang nag-invite sa kanya na sumama. Nung nalasing ay mas lumakas ang loob ni Ronald para magpakitang gilas sa harapan ni Glenda. At natuwa ako noong mabilis namang nakuha ni Ronald ang kiliti ni Glenda. Pagkatapos noon ay medyo naging close na rin ang dalawa dahil sa akin. Ilang buwan na laging ganon ang nangyayari, Papadudot. Hanggang isang araw ay naglakas loob na rin si Ronald para umamin ng nararamdaman niya kay Glenda. Inaya niya ito para sa isang date at pumayag naman si Glenda. Sa kasamaang palad, katulad ng ibang nauna sa kanyang nanligaw, ay sinawing pala din si Ronald.
Sige, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Yosi lang ako saglit. Oh, Ronald! Anong ginagawa mo dito? Di ba day off mo ngayon? Oo, wala akong pasok. Galing ako sa labas pero naisip kong dumalaw rito. Wala akong ibang mapuntahan eh. Oo nga, ngayon pala yung date nyo ni Glenda, di ba? Ano, nagtapat ka na sa kanya? Ano nangyari? Dali, kwento mo. Busted ako, pre. Ha? Paano? Ano bang sinabi niya sa'yo? Hindi raw niya ako nakikita bilang boyfriend. Wala raw siyang gusto sa akin. Nasaan na ba siya ngayon? Umuwi na. Pagkatapos namin kumain. Nagpaalam na siya tsaka dumiretso na ako rito. Sayang. Akala ko pa naman may chance ka na. Hayaan mo pre, hindi man para sa'yo si Glenda, sure ako na may ibang babae pa dyan na mas magugustuhan mo at magugustuhan ka rin pabalik. May isa pa siyang sinabi bago siya umalis eh. Ano? May nilalaman na raw ang puso niya kaya hindi siya tumatanggap ng manliligaw ngayon. Naka-reserve na raw yung puso niya para sa isang tao. Ha? May boyfriend na ba si Glenda? Wala naman siya nababanggit sa akin ah. Wala pa siyang boyfriend sa ngayon. Parang may inaantay lang yata siyang tao. At kapag yung taong yun ang nanligaw sa kanya, panigurado akong sasagutin niya agad yun. Talaga ba? Sino naman kaya yun? May alam ka ba kung sino yung nagugustuhan niya? Magkaibigan kayo. Baka naman may nababanggit siya sa'yo. Kung alam ko lang, edi sana hindi na kita ilalakad pa kay Glenda. Hindi ko rin alam na may gusto na pala siya sa ibang tao. Ako? May hinala ako kung sino. Sino? Bago ko sagutin yan, may tanong muna ako sa'yo. O sige, ano yun? Di ba halos lahat nagkagusto na kay Glenda? Halos lahat sumubok na ligawan siya? Oo. Napag-usapan na namin yan mismo ni Glenda dati. Pati nga ilang service crew nagtangkaring ligawan siya eh. Eh ikaw, hindi ka ba nagkagusto sa kanya? Ha? Ako? Hindi ah. Loko-loko. Paano naman ako magkakagusto kay Glenda? Magkaibigan kami. Lalaki ka, maganda si Glenda. Hindi ka talaga nagkagusto sa kanya? Hindi. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Paano kung sabihin kung ikaw yung lalaking inaantay niya? Paano kung ikaw yung nagugustuhan ni Glenda? Kung sa'yo na pala naka-reserve yung puso niya, anong gagawin mo? Malabong mangyayari yan. Paano mo naman nasabi? Sinubukan mo ba? Tinanong mo ba siya? Hindi na kailangan. Magkaibigan lang kami ni Glenda. Yun lang ang nararamdaman ko sa kanya at ganon din siya sa akin. Alam mo pre, kung ako ang iniisip mo kaya ayaw mong umamin, wag mo nang problemahin yun. Sinubukan ko pero hindi niya ako gusto. Okay lang sa akin yun. Kasi at least sinubukan ko. Kung ikaw man ang gusto ni Glenda, mas matutuwa pa ako. Hindi ko nga siya gusto. Ano ka ba? Okay, sabi mo eh. Basta ako, iba yung nakikita ko tuwing magkasama kayo. Kung ako sa'yo, sundin mo kung anong nasa puso mo para wala kang pagsisiyan sa uli. Nabroken ka lang kung ano-ano lang pinagsasabi mo. Bahala ka dyan. Mauna na ako sa loob. Hinahanap na nila ako. Inom na lang tayo mamayang gabi para madamayan kita dyan sa puso mong sawi. Sige na, ingat ka pa uwi. Noong panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa impormasyong napag-alamanan ko. Hindi ko kasi alam kung seryoso ba si Ronald sa mga sinasabi niya o nagbibiro lamang siya. Pero aminin ko na nabuhayan po ako ng dugo sa mga nalaman ko. Hindi ko lubos akalain na magkakagusto rin pala sa akin ng isang katulad ni Glenda. Ayon kay Ronald ay pareho lang daw naming itinatago ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa katunayan ay matagal na raw niya itong napapansin. Tuwing nakatingin si Ronald kay Glenda ay nasa akin naman ang tingin nito. Kaya naman kahit na hindi sabihin ni Glenda ang totoo ay alam na raw ni Ronald na may gusto siya sa akin. Papadudot, hindi ko alam na matagal na palang nag-aantay si Glenda, pero pakiramdam daw niya ay hindi ko siya gusto dahil ni isang beses ay never daw akong nagpakita ng anumang interes sa kanya na higit pa sa pagkakaibigan lang. Pero sa side ko naman ay ayaw ko lang talagang mag-first move sa kanya dahil alam kong mababasted lang din ako katulad ng nangyari sa mga kasamahan ko. Yun pala, sa mga taong kakasama kami ay pareho lang pala kaming nagtataguan ng feelings. Sa pagkakataong yon, si Ronald naman ang nagbigay sa akin ng gift.
Tuwing day off daw ni Glenda, alas 6 ng umaga ay nagpupunta siya sa isang cafe. Pagkabanggit ni Ronald sa pangalan ng cafe na yon ay nagulat ako dahil yun ang paborito kong kapihan. Papadudot, yun na raw ang senyales na dapat ko nang aminin kay Glenda ang nararamdaman ko. At yun na nga po ang ginawa ko. Edmond? Oh, Glenda, nandito ka pala? Good morning. Good morning din. Wala kang pasok? Meron pero dumaan muna ako rito sa cafe para bumili ng kape. May kape naman sa hotel ah. Ba't di ka pa dun magkape? Pangit ang lasa ng kape sa hotel eh. Sabi ko naman sa'yo, ibang lasa ng kape nila rito. Matapang na manamis-namis. Yun yung gusto kong kape. Ikaw, nagulat ako nandito ka. Ah, oo. Dito na rin ako kumukuha ng kape ko. Sabi mo kasi masarap dito kaya sinubukan ko. Ayun, nagustuhan ko kaya suki na rin nila ako. Tama ako, di ba? Basta pagdating sa usapang kape, marunong ako niyan. Kape na dumadaloy sa dugo ko eh. Nga naman. Pero sandali lang, di ba mid-shift ka? Bakit naman ang aga mo yatang pumasok ngayon sa trabaho? Ano kasi may dadaanan pa ako pagkatapos nito. Saan naman? Ang totoo niyan, wala talaga. Wala akong lakad ngayon. So? Nandito ka lang para sa kape? Ang layo ng pinunta mo ha? Nandito ako hindi para sa kape kundi para sa'yo. Ha? Nabanggit kasi sa akin ni Ronald yung nangyari sa date nyo. Ah, nandito ka ba para maghanap ng explanation para sa kaibigan mo? Wala eh, hindi ko talaga siya gusto. Akala mo di ko napapansin na pinupush mo siya sa akin? Alam ko yun, kaya nung nagsabi na siya sa akin ng nararamdaman niya, sinabi ko na rin yung totoo na wala talaga. Wala kaming chance na dalawa. Oo, yan din yung sinabi sa akin ni Ronald. So bakit kailangan mo pa akong puntahan rito kung alam mo na pala yung rason? Hindi rin yun ang pinunta ko rito, kundi ikaw. Ikaw mismo. Nandito ako ngayon kasi gusto talaga kitang makita. Bakit naman? Lagi naman tayong nakikita sa trabaho ah. Huwag mong sabihin mismo na ako kaagad. Glenda, nasabi sa akin ni Ronald na may inaantay ka raw na tao. Kaya kahit gaano pa karaming manligaw sa'yo, walang pumapasa. Totoo ba yon? Grabe ah. Pati yun sinabi sa'yo ni Ronald. Hindi ko alam na machismis din pala yung mga lalaki. Pero, oo, tama, may hinihintay nga akong tao ngayon. Kilala ko ba kung sino? Bakit gusto mong malaman? Kasi kung liligawan din ba kita, hindi rin bang magiging sagot mo? Liligawan mo ko? May gusto ka rin sa akin? Alam ko na kaibigan lang ang tingin mo sa akin pero… Ang tagal mo. Ha? Ang tagal mong umamin, yan yung inaantay ko sa'yo eh. Yung umamin ka na gusto mo ko kasi ang totoo, ikaw nga yung taong hinihintay ko, Edmond. Ako? Oo, ikaw. Gusto rin kita matagal na. Pero paano nangyari yon? Ni hindi ka man lang nagpahiwatig na may gusto ka sa akin. Kasi ayokong mauna, ayoko mag-assume. Paano kung nauna akong umamin sa'yo tapos hindi mo pala ako gusto? Eh di napahiya ako. Ano bang mukhang ihaharap ko sa'yo? Yun din ang rason kung bakit ayokong umamin sa'yo eh. Natatakot ako na baka magbago ang tingin mo sa akin. Baka magbago yung pagkakaibigan natin kapag hinaluan ko ng pag-ibig yung relasyon natin. So all this time may feelings na pala tayo sa isa't isa? Parang gano'n na nga. My gosh, para pala tayong tanga. Ang tanda na natin pero nagkakahiyaan pa tayo. Pero totoo nga. Totoo ba tong mga sinasabi mo? May gusto ka sa akin? Oo nga. Ano, manliligaw ka ba? Kasi pag oo, sasagutin na kita. Mabilis na kumalat sa kusina ang balitang girlfriend ko na nga si Glenda. Marami ang nainggit sa akin dahil sa aming lahat ay ako raw ang nagwagi. Ako raw ang nakabihag sa mailap na puso ni Glenda. Papadudod, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Ronald. Siya ang tumulong sa amin ni Glenda para maamin namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko po lubos akalain na kung sino pa yung wingman ay siya pa talaga yung
pinili. Tumagal ang relasyon namin ng 3 taon. Nag-resign na noon si Glenda sa hotel para magtrabaho bilang chef sa isang cruise ship. Sa kabilang banda ay nanatili kami ni Ronald sa trabaho namin. Ngayon ay may sarili ring girlfriend si Ronald at mas nauna pa silang magpakasal ng girlfriend niya kesa sa amin. Si Glenda sa kasalukuyan ay nananatiling long distance ang relasyon namin ni Glenda. At kahit man nagkahiwalay, ay patuloy pa rin ang pagmamahal at pagtitiwala namin sa isa't isa. Sa katunayan, pagka-uwi niya ngayong December ay plano ko nang mag-propose sa kanya, Papa Dudut. Yan lamang po ang maibabahagi ko sa ngayon at dito na po nagtatapos ang kwento ko at sana po ay nagustuhan ninyo ang sulat ko. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Edmond.